natigilan si Janine. Bakit daw? Dumadalaw lang daw, tugon ni Kathleen. Tara, dito sa kwarto ko tayo mag-usap. Iyaya niya sa kapatid bago magtungo sa kwarto niya. Sumunod ito sa kanya. Pagpasok sa kwarto ay naupo siya sa gilid ng kama niya. Papakinggan na muna niya ang kwento ng kanyang kapatid bago siya magbihis. Pinaupo niya ito sa tabi. Anong oras na dumating? Mga 2:00. Parang nagulat nga na pumasok ka. Sinong umistima sa kanya? Ako, saka si mama. Ano-ano ang napag-usapan nyo? Sinabi ba niya kung paano kami nagkakilala? May nagpakilala lang daw sa inyo. Nanliligaw ba sa iyo yun? Cute siya. Hindi. Magkaibigan lang kami. Ano pa napag-usapan nyo? Hindi makwento eh. Maiksi lang kung sumagot. Pero smiling face siya. Mukhang mabait. Ano bang mga itinanong mo sa kanya? Saan siya nagtatrabaho? Anong sabi niya? Sabi niya, civil engineer siya. Napangiti siya. Marunong din pala mambola. Sa loob-loob niya. Saan daw siya nagtatrabaho? Gusto niyang malaman kung ano ka-creative o ka-imaginative si Charlie sa pagbuo ng kwento. Ibinigay niya yung name ng company niya pero nakalimutan ko. Mukha ba siyang engineer talaga? Oo naman. Mukha siyang professional. Bakit? Wala lang. Hindi ba siya engineer talaga? Kung hindi siya engineer, ano ang trabaho niya? Hindi ako magugulat kung sasabihin mong priest siya. Priest? Natawa siya. Hindi siya priest. Engineer nga siya. Tumango-tango ang kapatid niya. Mukha rin siyang engineer talaga. Hiningi nga pala niya yung cellphone number mo. Ibinigay mo? Ano naman ang kagulat-gulat doon? Ang nakakagulat magkaibigan kayo. Tapos, wala siya ng cellphone number mo? Meron ako number sa kanya. Pagsisinungaling niya. Baka nagpalit siya ng SIM. Sambit ng kapatid niya. Si mama, ano impression sa kanya? Nababaitan din sa kanya. At saka, nagagwapuhan. Sana raw, naliligaw yun sa'yo. Alam mo naman si mama, nakangiting sabi ni Kathleen. Asar kay Vernon. Maski naman ako, mayabang kasi, dagdag nito. Matuwa ka na dahil wala na kami ni Vernon. Wala na kayo? Kailan pa? May ekspresyon agad ng katuwaan sa mukha nito. Kahapon lang. Bakit? Hindi mo na matiis ang kayabangan niya? Nahuli kong may ibang babae. Sabi ko na nga ba tama ang hinala ng lahat na may iba pa siyang girlfriend bukod sa akin. Di pwede na nga pala manligaw sa iyo si Charlie. Hindi manliligaw sa akin yon. At saka, manligaw man sa akin yon, hindi ko sasagutin. Bakit naman? Callboy yun Ano kaya kung sabihin nga niya yon sa kapatid niya? Malalaglag siguro ito sa pagkakaupo nito. Mukhang pari. Mukhang kagalang-galang. Pagkatapos, nagbebenta pala ng aliw. Pero napakabait ni Charlie. Para ipagkalat niya ang kasiraan nito. Hindi siya pinakitaan nito ng masama habang kasama niya ito buong gabi at magdamag. Wala lang. Hindi ko siya type. Pagsisinungaling niya bago tumalikod sa kapatid niya. Hindi mo type? Parang hindi makapaniwalang tanong nito. Nagsimula na siya magbihis. Lumabas na ito ng kwarto niya. Pagkasara nito ng pinto ay tumunog ang cellphone niya. Isang hindi niya kilalang numero ang nagpadala ng mensahe. Hi, good PM. Number ba ni Janine to? May kutob na siya kung sino ang nag-text, pero nagtanong pa rin siya, sino to? Mabilis ang naging sagot nito, si Charlie. Si Janine to? Oo. Hi, kumusta na? Mabuti. Maya-maya ay tinawagan na siya nito. Sinagot niya ito, kumusta na? Ulit ito sa pangumusta sa kanya. Mabuti. Ulit din niya sa sagot niya kanina. Nasa bahay ka na? Oo. Ikaw? Nasa bahay rin. Hindi ka magtatrabaho ngayon? Marahang tumawa ito. Hindi ko pa alam. Napuyat kasi ako kagabi. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Hindi ka ba natulog kagabi?
Binantayan kasi kita. Ba't mo ba ako binantayan? Umuungol-ungol ka kasi kagabi. Parang nananaginip ka ng hindi maganda. Baka ka ako mauwi sa bangungot. Gigisingin kita kung sakali. That was sweet. Hindi ba ako tumigil sa pag-ungol? Tumigil din. Hindi ka pa rin natulog? Hindi na. Binantay na lang kita. She was really starting to get really impressed with him. Talaga bang mabait ito? O baka naman nagbabait-baitan lang. Pero bakit naman ito magbabait-baitan sa kanya? Para masamantala siya? Pwede na siyang pagsamantalahan nito kagabi, pero hindi nito ginawa. Malabo rin gusto siyang pirahan nito. Tumanggi ito sa iniabot niya kagabi, at saka hindi naman siya mayaman. Sa itsura nito, ay mas marami itong mabibigtamang matronang talagang mayaman. Yung kayang ibigay ang anumang gustuhin nito. Bakit ka tumawag? Tanong niya rito. Gusto ko lang malaman kung okay ka na. I'm okay. Galing ako riyan kanina. Oo nga raw, akala ko hindi ka papasok. Maraming trabaho eh. Sino niyang kausap mo? Narinig ang tanong ni Kathleen. Lumingon siya rito. Nakatayo ito malapit sa pinto ng kanyang kwarto. Si Charlie, sagot niya. Hi Charlie. Malakas ang boses na kausap nito kay Charlie. Hi raw, sabi ni Kathleen. Baling niya sa cellphone. Hi rin ka mo, ani ni Charlie. Wala nang boyfriend si ate. Malakas pa rin ang boses na sabi ni Kathleen. Pwede mo nang ligawan. Shhh! Saway niya sa kapatid niya. Ano raw? Tanong ni Charlie. Wala. Kumusta ka na raw? Pagsisinungaling niya. Nilingon niya ulit si Kathleen. Doon ka na muna sa labas. Nakikipag-usap ako rito. Isara mo yung pinto. Tumalima ito. Natahimik na sa kabilang linya si Charlie. Charlie? Narito pa ako. Akala ko nakatulog ka na riyan. Yun nga ang gusto kong sanang gawin. Huwag na muna magtrabaho ngayon. Baka nga hindi na. Bakit hindi ka nalang maghanap ng ibang trabaho? Maganda naman ang trabaho ah. Ano maganda riyan? Engineer ako, di ba? Oo nga pala. Napangiwing sabi niya. Bilib na bilib nga sa'yo si Kathleen. Akala totoo. Tumawa lang ito. I'm serious, sabi niya. Hindi maganda yung trabaho mo. Baka magkasakit ka pa riyan. Titingnan ko kung may makikita ko ibang trabaho. Huwag mong tingnan. Gawin mo. Okay, gagawin ko. Kasunod niyon ay nagpaalam na si Charlie. Baka raw naiistorbo na siya nito. Hindi na niya ito pinigilan dahil narinig niyang tumatawag na mula sa baba si Kathleen. Handa na raw ang hapunan. Nasa hapag na ang kanyang ina, ang kanyang ama at si Kathleen na bumaba siya. Wala pa ang panganin nila na si Patrick. Matanda ito sa kanya ng 3 taon. Tinawagan ka raw ni Charlie. Tanong sa kanya ng kanyang ina habang kumakain sila. Opo. Sino si Charlie? Tanong ng kanyang ama. Kaibigan ng anak mo, engineer. Napangiwi siya sa tinura ng kanyang ina. Engineer, wish ko lang. Ano ang tungkol kay Charlie? Bago mong boyfriend? Tulad ni Kathleen at ang kanyang ina, medyo asar din ang kanyang ama kay Vernon. Tuwing mapapag-usapan nila si Vernon noon, ay hinihimok siya nitong palitan ito at iyong hindi mayabang. Hindi po, aniya. Wala na po sila ni Vernon, Papa. Wika ni Kathleen sa kanilang ama. Totoo? Tila hindi makapaniwala ang kanilang ama. Sa kanya ito nakatingin. Tumango siya. Sa wakas, komento nito. Halata ang katuwaan sa mukha. Si Charlie, hindi mayabang. Ani ni Kathleen. Mabait na bata yon, segunda ng kanyang ina. Nakausap niyo na ba? Tanong ng kanyang ama. Nagpunta rito kanina, Papa. Sabi ni Kathleen. Bakit nagpunta? Nanliligaw? Tanong ng kanyang ama. Everyone in her family had the same mindset. Kapag may naligaw na lalaki roon sa bahay nila, na siya ang hinahanap ay iniisip agad ng mga itong manliligaw niya. Bilang lang kasi ang kaibigan niyang lalaki. At halos lahat ng lalaking naliligaw sa bahay nila ay laging ang pag-akyat ng ligaw ang sadya sa kanya. Nangyari na rin naman kasi noon na may umakyat ng ligaw sa kanya kahit pa
Nobyo niya si Vernon. Hindi po, tugon niya. Magkaibigan lang po kami. Pero may balak ba? Hindi ko po alam. Ano ang hitsura? Gwapo, sabi pa ni Kathleen at ang kanilang ina. Natapos ang hapunan nila ng gabing iyon na wala silang paksa kundi si Charlie. Nagkakandasabit-samid na siguro ito. Pagkakain ay magkakasama silang nanood ng telebisyon sa sala. Mabuti na lang at may inuwing CD si Kathleen. Pinanood nila iyon. Kung ordinaryong programa lang sa telebisyon ang panunuorin nila, ay tiyak na magchichismisan lang ulit silang mag-anak at malamang na si Charlie pa rin ang topic nila. Baka matukso na siyang ipagtapat kung anong klaseng tao si Charlie para matigil lang ang mga ito sa kakareto sa kanya nito. Disente, isa iyon sa mga katangiang palagi niyang hinahanap sa mga lalaking gustong pumorma sa kanya. At hindi ganon si Charlie. Mukha lang disente ito. Baka ligawan ka nun, Janine, sabi ni Pauline sa kanya habang nasa loob sila ng isang coffee shop sa loob ng isang mall. Kasama nila si IC. Namili lang sila ng ilang gamit. Hindi siguro, aniya. Ako? Yun din ang hula ko. Liligawan ka nun. Yung pagdalaw niya sa bahay nyo, pasakali lang yon. Mabait lang yung tao. Tiningnan lang naman niya kung okay na ako. What if ligawan ka niya? Tanong ni Pauline. Ayokong isipin yan. Pero napakalaki ng posibilidad. Kaya dapat ngayon pa lang ay paghandaan mo na. Babastidin ko siya. I think that's the logical thing to do. Kahit sino mang babaeng may pinag-aralan na may magandang trabaho at galing siya sa mabuting pamilya, ay ganun din ang gagawin. Hindi pa naman ako desperada sa lalaki. Magbo-boyfriend ako ng construction worker, pero hindi ng male prostitute. Kung totoo mabait siya, walang problema. Ani ni Pauline. Pagkabasted mo roon, mawawala na lang bigla yun. Hindi ka na uli iistrobohin. Kung hindi siya totoong mabait, problema yun. Baka ipagkalat niya na minsan ay nag-check-in kayo sa isang motel. Huwag mo naman akong takutin, Pauline. Pwede mangyari yon, Janine. Ba't naman kasi pinaalam mo pa sa kanya yung bahay nyo? Sabi ni IC. Sana, wala na kayong communication ngayon. Nagpresenta siyang ihatid ako. Nahiya naman akong tanggihan. Baka araw-arawin ganyan, puntahan sa bahay nyo. Hindi naman siguro. 3 days na mula nang pumunta siya sa bahay, hindi pa siya bumabalik. Pero, palagi ka pa rin niyang tinetext. Tanong ni Pauline sa kanya. Oo. Ibig sabihin, interesado pa rin siya sa'yo. Parang gano'n na nga yun. Dapat ngayon pa lang, kumilos ka na, Janine, para hindi na siya makaporma. Sabi ni IC. Anong gagawin ko? Ngayon pa lang ay iwasan mo na siya. Huwag mong sagutin yung mga tawag niya. Huwag ka na mag-reply sa text messages niya. At pagtaguan mo siya pag ninalo ka sa bahay. Hindi ba nakakahiya yun? Mas nakakahiya magka-boyfriend ka ng isang lalaking for rent. Wala naman akong balak na sagutin siya. Pero nababaitan ka sa kanya. At nagwagwapuhan. Singit ni Pauline. Baka mamalayan mo na lang na in love ka na pala sa kanya. Sometimes, nagiging sobrang stupid ang mga puso natin. Sa bagay, wala naman talagang common sense ang puso. Maya-maya ay tumunog ang cellphone niya. Si Charlie ang tumatawag. Huwag mong sagutin, atas ni IC sa kanya. Umpisahan mo na ngayon ang pag-iwas sa kanya. Baka importante ang sasabihin niya. Janine naman, wika ni Pauline. Ano namang importante ang sasabihin niyan sa'yo? Ang connection niyo lang naman sa isa't isa nung gabing nabaliw ka, pansumandali. Sige ka, sabi ni IC. Pag palagi mong ini-entertain yan, magkakalakas loob yan, naligawan ka. Pag ngayon pa lang iniwasan mo na yan, matatakot na yan manligaw sa'yo. Marirealize niya na hindi kayo bagay. Maliligaw na lang siya nang katulad niya ang hanap buhay. Nasasaktan siya na minamaliit ng mga kaibigan niya si Charlie. Pero, totoo naman ang sinasabi ng mga ito. At para sa kapakanan din niya iyon. Totoo namang magaan ang loob niya kay Charlie. She was physically attracted to him too. Konting tulak na lang, baka mapamahal na ito sa kanya. Parang ang pagtingin din sa kanya ni Charlie. Ang hula niya ay naghihintay lang din ito ng pagkakataon upang ligawan siya. Patuloy sa pagtunog ang cellphone niya.
Mas maganda kung hindi mo lang basta sasagutin ang mga tawag niya, Janine, sabi ni Pauline. Iisipin niya kasi, baka wala ka lang sa tabi ng cellphone kaya hindi mo masagot ang tawag niya. Mas maganda kung i-reject mo ang mga tawag niya para malaman niyang ayaw mo talagang sagutin ang mga tawag niya. Kung nag-iisip yan, which I think he does, maiisip niyang ayaw mo na ng komunikasyon sa pagitan nyo. I'm sure he'll get the message. Kung mahihiya siya sa sarili niya at may konti siyang respeto sa iyo, ay hindi na niya itutuloy ang anumang balak niya sa iyo. Siya na mismo ang iiwas. Dinampot niya ang cellphone niya ng mga sandaling iyon ay tumutunog pa rin. She rejected Charlie's call. Tumunog uli iyon pagkaraan lang ng ilang sandali. She rejected it again. Patayin mo na. Suggestion ni IC para malaman niyang hindi aksidente ang pagkaka-reject mo ng tawag niya. She turned her cellphone off. Simula sa araw na iyon ay iiwasan niya si Charlie. At dito na po nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Atin pong abangan ang mga susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.